Malaking bawas sa presyo sa kada litro ng diesel, posibleng ipatupad muli ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Panibagong balasahan, ipinatupad ng pamunuan ng pambansang pulisya. 6 na general inilipat ng pwesto. Vice President Sara Duterte sinabing maraming kumita sa impeachment case laban sa kanya. Kampo ng inarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mapanta umaasang makakapagpiyansa ngayong araw. Nationwide campaign para sa pagpapasa ng anti-political dynasty law inilunsad. Inaasahang bababa ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Inahayag ito ni Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad sa isang panayam kanina. Sa kanilang kalkulasyon, maaaring bumaba ng nasa 9 pesos kada litro ang diesel habang 12 pesos kada litro naman ang inaasahang tapyas sa presyo ng kerosene. Gayunman, ang gasolina ay maaaring madagdagan mula 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Nagpatupad ng panibagong balasahan ang pamunuan ng Philippine National Police sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kasama sa inilipat ng pwesto ay ang Director ng Police Regional Office 4B o Mimaropa Region na si Police Brigadier General Jubencio Padua Jr. Inilagay siya bilang Director ng Police Regional Office 1 o Ilocos Region. Pinalitan naman ito sa pwesto ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz mula sa National Capital Region. Namagitan ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa pag-uusap ng Cambodia at Thailand upang ayusin ang hidwaan ng mga ito hinggil sa border issues. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinalakay nila sa kanilang pag-uusap ang mga hakbang para malutas ang land at maritime border issues ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman ang dalawang lider ng nasabing bansa sa pag-mediate ng Pilipinas at kapwa nagkasundo na isulong ang pangmatagalang kapayapaan. Walang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ito ay oras na bumoto ng pabor ang 1/3 ng House members sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment at endorso sa Senado. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court dahil tututulan nito ng ilang senador. Ngayong araw, kanina formal na nagbukas ang 48th ASEAN Summit and related meetings. Personal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos ang ASEAN leaders and representatives sa Mactan Expo Center dito sa Cebu. Sa talumpati ng Pangulo na siyang chairperson ng ASEAN ngayong taon, binigyan din niya ang kahalagahan na makatalakay ang mga problemang dulot sa reyon ng gulo sa Middle East. We meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. Nakarating na kay Vice President Sara Duterte ang impormasyon mayroon ng lagpas 1/3 o kinakailangang boto ng House of Representatives para maipadala na sa Senado ang articles of impeachment niya. Base sa pahayag ni Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, umabot na sa 215 ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay VP Sara, marami na namang miyembro ng Kamara ang umano'y kumita sa kanyang kaso. Ang tanging hiling lang aniya sa mga ito, mapakinabangan o mabahaginan din ang mga nasasakupan o constituents ng mga ito. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. Unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang balenta.
Sa gitna ng kanyang patuloy na pagliban sa Senado, naghain ang dalawang panukalang batas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang legislative staff noong Miyerkules, May 6. Kabilang dito ang Counter Foreign Interference Act na naglalayong bigyang definisyon at patawan ng parusa ang mga dayuhang nakikialam sa mga usapin ng bansa. Inihain din ang Senate Bill 2079 o ang National Police Clearance System o NPCS Act na may layo namang palakasin ang operasyon ng NPCS para sa mas maayos na centralized record ng mga krimen, warrants of arrest at impormasyon ng mga pugante o arestadong individual. Nakabalik na sa kustodiya ng Senado kahapon ang kontrobersyal na kontraktor na si Pacifico Curly Discaya. Ito ay matapos ang 1 linggong pananatili sa ospital matapos ang operasyon sa kanyang balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nasa mabuting kalagayan si Discaya at ipagpapatuloy na lang ang kanyang recovery sa detention facility ng Senado. Isang minor phreatic eruption ang naitala sa main crater ng Taal Volcano sa Batangas kanina madaling araw. Nagbuga ito ng nasa 300 meters na usok mula sa crater. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari ito bandang 4:46 ng umaga. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Umaasa ang kampo ni Peanut Gallery Media Network founder and CEO na si Franco Mabanta na makakapag-bail ito ngayong araw. Gayunman, hindi inihayag ng abogado nitong si Attorney Bernice Rodriguez kung magkano ang piyansa nito kung sakali. Samantala, maayos naman umano ang naging kalagayan nito sa National Bureau of Investigation Facility sa Muntinlupa. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Philippine Embassy at Labor Attaché sa ospital hinggil sa kalagayan ng 7 Pilipinong tripulante na napaulat na nasugatan. Matapos ang nangyaring pag-atake sa barkong kanilang sinasakyan habang nasa may Strait of Hormuz. Hindi na tinukoy ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkakakilanlan at kung saang ospital dinala ang mga ito. Ayon sa kalihim, ilan sa kanila ang nagtamo ng minor injuries habang may iba naman ang ginagamot pa sa intensive care unit. 4 with relatively minor injuries and 3 with serious injuries. Yung 3 ay nasa ICU. Hindi naman sila yung kauna-unahang grupo against political dynasty. Mayroon ng mga nagtangka noong mga nakaraan, subalit hindi nga lang nagtagumpay. At kanina nga ay formal na inilunsad ng grupong dapat isa lang ang nationwide campaign para sa pagpapasa ng isang anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang grupong ito ay koalisyon o binubuo ng iba't ibang civil society groups o organisasyon sa buong bansa tulad ng Sambayan Justice Reform Initiative. Suportado din ito ng maraming individual mula sa akademya, simbahan at non-governmental organization. Sa gitna ng negosasyon para sa kapayapaan, muling nagkaroon ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz, kung saan parehong panig ang nagsabing sila ay kumilos lamang para sa depensa. Binalaan ni President Donald Trump ang Iran na mas matinding pag-atake ang ilulunsad nila kung hindi agad pipirmahan ang panukala nito ang peace deal, habang iginiit naman ng Iran na handa rin silang lumaban kung hindi sasang-ayunan sa kanilang mga kondisyon. Bagamat nagpatuloy ang labanan, sinabi ni Trump na nananatili pa rin ang ceasefire habang sinusuri pa ng Tehran ang 14-point memorandum na layong tapusin na ang digmaan. Kinumpirma ng European Commission na hindi isususpindi ng Portugal at Italy ang bagong biometric border checks para sa mga British travelers. Sa ilalim ng bagong entry-exit system ng European Union, kinakailangang sumailalim sa fingerprint at facial scan ang mga biyahero mula sa labas ng EU. Nagkaroon na rin ng mahahabang pila at pagkaantala sa ilang paliparan sa Europa dahil sa pagpapatupad ng sistema. Nauna ng pansamantalang niluwagan ng Greece ang biometric checks upang maiwasan ang matinding abala sa mga turista ngayong summer season.
Sa kabila nito, tiniyak ng mga otoridad na walang kakulangan sa fuel supply at pinayuhan ang mga biyahero na huwag baguhin ang kanilang travel plans.